Good morning po. Tignan ko po muna kayo. Actually po, kaninang umaga, I'm really praying for this morning dahil yung mga ibang churches po, they have canceled their services, pero afternoon services, pero wala namang nag-cancel ng morning. At ako po talaga inanalangin na tayo po ibigyan ng maganda-gandang panahon ng Panginoon upang makapag tipon-tipon tayo ng umaga. Though I want to announce po, bago ko makalimutan, that all of our activities later this afternoon will be canceled. Face-to-face activities sa mga youth, kung may mga meetings and all. Canceled po muna because of yung pong sitwasyon natin ngayon dahil sa bagyo. At inihikayat po namin ng lahat na tayo po sa ating pananatili sa ating mga tahanan, mamaya pong hapon at mamayang gabi, ay sabayan natin ng pananalangin. We encourage everyone, let us unite in prayer para po sa proteksyon, hindi lang po natin at ng ating pong pamilya, kundi ng ating pong buong bayan. Ano po? Tayo pong lahat ay manalangin po muna. Hingin natin ang karunungan na galing sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat for you have gathered us again this morning. We know, Lord, na meron ka pong plano sa amin ngayong umaga. May mabuti kang hangarin para sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin. At for the assurance, Lord, that you are here with us. Nakasulat din sa inyong salita that every time we gather together in your name, you are in the midst of us. Kaya salamat po, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Dalangin namin marinig ka po namin. Dalangin namin na ikaw po'y kumilos sa aming isipan at sa aming puso. Alam po namin na may sasabihin ka sa amin, kailangan namin. Bibigyan nyo kami ng pangunawa at ng karunungan upang sa gayon makasunod kami sa iyo pong kalooban para sa amin. Ikaw pong maluwalhati sa pag-aaral namin ng iyong salita. Ikaw lamang siya aming marinig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Didiretso po ako dito sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. May connection po ito sa atin pong sitwasyon ngayon as a nation. I'm talking about this storm. I think this is the strongest storm this year. Ano po? Ang lawak po nito, halos doble doon sa mga malalakas na bagyo natin. And I think po, this is the reason why, pag marinig po ninyong mga tao, talaga maririnig mo yung laman ng puso nila at napakaraming nangangamba at na, medyo natatakot tungkol po dito. Actually po, yung mga people who are dear to us from abroad, talagang tumatawag sila, nagchat-chat sila because hindi naman nila alam kung ano talagang tunay na nangyayari, nababalitaan din nila doon sa media at kaya they are very much concerned. Ayon po sa balita ngayong araw hanggang bukas, ay inaasahang mararamdaman po daw natin ang epekto ng bagyong ito. Pero wala pa man po yung bagyo, hindi pa man siya nakapasok sa atin pong area of Philippine area of responsibility. Bago pa man makapasok ang bagyo, ilang araw na pong ginagambala ng bagyong ito ang puso ng maraming mga Pilipino. Hindi pa man nakakapasok sa bansa natin ng bagyo, pero pinasukan na ng bagyo ang puso at isipan ng maraming Pilipino. And I think mas delikado yung bagyo na nasa puso ng tao. And this morning I'm asking God na i-address yan kung meron man po tayong bagyo ngayon sa ating puso. Hindi lang tungkol sa bagyong literal na paparating, kundi sa mga pagsubok at problema sa ating pambuhay. I believe that many of us, we are going through a storm. Not just this storm na nakapasok na po sa bansa natin, kundi yung mga bagyo sa ating pong damdamin. Sometimes po, there are instances na mga ilang buwan mo nang pinagdadaanan yan. Buti pa nga po yung mga bagyong literal, tumatagal lang ng ilang araw eh. But yung mga ilang bagyong kinahaharapan natin, there are storms in our lives
na buwan ng usapan, sometimes years ang usapan, nandun pa rin. Pero mga kapatid, ang takot, pangamba, yung kaguluhan sa ating damdamin, hindi yan makakatulong sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, kapayapaan ang pangako ng Diyos para sa bawat isa. At yan po ang panalangin po natin, na dumapo ang di malilip na kapayapaan na pangako ng Panginoon sa ating puso at sa ating isipan. Ang sabi ng Biblia, yan daw ang mag-guard sa ating puso. So, kahit ano pong mangyari, alam po natin na ang kamay na may hawak sa atin ay kamay ng Diyos. At dahil alam natin kung sinong may hawak sa atin, ano ba nga naman ang dapat nating pangambahan sa lahat ng ito. Siguro po, ang pangamba ay na-intensify pa. I'm talking about this storm na paparating. Yung pangamba sa damdamin ng mga maraming Pilipino ay mas na-intensify pa dahil po maaaring nakita natin sa media ang epekto ng nakaraang bagyo sa Cebu. Kaya po nagkaroon siguro ng takot, lalo pang natakot ang marami kasi we are thinking about yung mga nakita natin na mga videos and pictures about what happened in Cebu. Ngunit mga kapatid, ulitin ko lang po, walang magagawa ang pangamba o takot. Mabuti pang tayo po'y manalangin. Ang panalangin po, ang pananampalataya natin sa Diyos ay lalo nating paigtingin dahil ang Diyos po ay magagawa niya kahit anong bagay. Sabi ng Biblia, do not worry about anything. Kasama yung mga bagyo ng buhay at literal na bagyo. Sabi ng Bible, anything. The Bible talks about anything. And the Bible tells us to do not worry about anything. Instead, pray about everything. Instead of worrying, we pray. No po. Now, yun po ang ginawa ko sa mga nakaraang araw. Ang mga intercessors po, we really pray about this. In fact po, hindi naman nawawala sa panalangin natin yan. Yung bagyo kasi we know na ang Pilipinas ay natural na dinadaanan ng mga bagyo. Imposible para sa Pilipinas ang walang bagyong pumasok sa loob ng isang taon. Mayroon po talaga tayong panahon ng tag-ulan na tinatawag. No, kung saan pumapasok talaga ang mga bagyo. Pero medyo iba ang bagyong ito dahil nga po sa lawak ng epekto nito. But every time na dumadaan tayo sa bagyo, whether tatama sa atin o hindi, kasi ang panalangin po natin, hindi naman dapat nagiging makasarili lang. Na Panginoon, iwasan po ninyo ang Pampanga, kung kayo po papalikuan may kingalawang lugar, I think that's not the will of God for us when we pray. No po? Of course, we pray in general. Our hearts goes to our co-Filipino people, kahit saan man panig ng bansa, ayaw natin na makakita ng mga kapwa natin Pilipino na sasalantain ng bagyo. No po? Kaya po, ako po, usually, kapag may pumapasok na bagyo, there is a certain passage in the Bible that I always revisit. So, ibig sabihin po, ilang beses sa isang taon, binabalikan kong sadya yung mga talata patungkol sa Panginoong Jesus na may mga talata po kasing dumaan din siya sa bagyo kasama ng kanyang mga alagad. So, I always visit that para hindi po pagharian ng puso ko ng takot. Parang paalala kasi sa atin ng mga talatang yon na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay kasama natin kahit sa kabila ng bagyo. Though, memorize ko na yun eh. Kasi po ilang beses na nating binababasa yon. Maybe a lot of you also memorize that particular passage in the Bible. Pero napakagandang i-revisit siyang muli just to remind our spirit and our soul how faithful God is. And I want to revisit that passage and that story this morning. Pero alam po ninyo, sa aking pagbabasa ulit ng talatang ito, I'm talking about a passage in the book of Mark, chapter 4. Later po bubuksan natin yan. Mark chapter 4, verses 35 to 41. This is the story where Jesus is sleeping sa isang parte ng isang bangka kasama ang kanyang mga disipulo nang sinabi ng Biblia na dumating ang napakalakas na bagyo. Suddenly, may bagyong dumating at halos po lumubog ang bangka nila sa lakas ng alon at sa lakas ng hangin.
At alam po natin ang storyang yan. No po. Pero kakaiba, dahil medyo kakaiba ito, dahil po nang binasa ko ulit, there are certain things na ngayon ko lang napagtanto at ngayon ko lang nakita dyan sa passage na yan na hindi ko naman dating um, naiisip while I'm reading it. And I believe it is the Lord who reveals new things every time that we read His words. No po. Kahit po paulit-ulit natin basahin ang parehong talata, may mga bagong bagay na ipapahayag ang Panginoon para sa atin. And I want to go back with Mark chapter 4, pero I will share to you some points na sinabi ng Panginoon sa akin while reading this again. No po. Basahin po natin yung pong talatang ito ng minsanan, tapos babalikan ko yung mga ilang talata. Let's start with verse 35. Sa Tagalog po, yan po ay isinulat ko. Yan. Sabi po sa verse 35 and 36, sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Gusto ko lang po linawin na yan nagsimula ang kwento. Hindi po ideya ng mga disipulo o alagad na sila po'y sumakay ng bangka at lumipat. Ito po'y utos ng Panginoong Jesus. So everything is a part of God's grander plan. Ito po'y plano ng Diyos. They are in the center of the will of our Lord Jesus. Pero mamaya po lilinawin natin yan, no po. Pero yun po yung umpisa kasi ng kwento. Ang Panginoong Jesus, niyaya sila, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Verse 36 po, kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, kasi po nangaral ang Panginoong Jesus dyan eh. So, kailangan muna po nilang hintayin umuwi yung mga taong nakinig sa pangangaral ng Panginoon. Pagkatapos pong umuwi ng mga tao sa pakikinig ng pangangaral ng Panginoon, sumakay na sila sa bangka na kinalulanan. Yan, napakalalim naman yan. Kung saan si Jesus ay nandun. Ganun na lang po. Siguro kasimple. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. And then verse 37. Next slide. Ayaw? Let's just read verse 37 and 30. And verse 37 po. At dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ang bangka, na ano pat halos mapuno ito ng tubig. And then verse 38, si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo na tayo ay mapapahamak? Yan ang tanong na pinanggising nila sa Panginoon. Pero later po, I will also highlight na ang tinawag nila sa Panginoon ay Guro. Please, remember that because mamaya po babalikan ko yon. Kasi po mayroong medyo connection yung isa sa mga punto doon po sa tawag sa ating Panginoon. And then verse 39, let's move sa verse 39. Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka. At sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. And then verse 40, sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo lubhang natatakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? And then verse 41, nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Yan po ang kabuuan ng kwento. No po. Mga ilang talata lang po yan, pero napakalalim niya, napakaraming bagay na pwedeng matutunan natin dyan po sa talatang yan. Habang binabasa ko po yan, thinking about the storm that is coming, bigla ko pong naalala, nung kabataan ko, ang isa sa mga laro na laging ipinalalaro sa amin, lalo na sa Sunday school, may isang particular game na
Ewan ko kung anong tawag, pero sasabihin nila, the boat is sinking. That's what they will say. Tapos may kasunod yon, the boat is sinking, group yourselves into 3, o kaya into 4, o kaya into 5. Ang gagawin po ng mga bata, no, ang gagawin namin, hahanap kami ng kagrupo namin, dapat kung anong bilang ang sinabi nila, dapat ganun. For example, the boat is sinking, group yourselves into 3. Dapat po, ang kagrupo mo, 3 kayo doon sa grupo. Then, para bagang your boat will not sink kapag sumunod doon sa ganun. No po. Naalala ko lang po yun because literally, in this particular passage na binasa natin, the boat is really sinking. No po. Kaya po medyo nakarelate ako doon. No? Pero balikan ko lang po yung kwento, makikita ninyo ang mga bata. Kapag sinabing the boat is sinking, makikita mo yung mukha nila dyan, may panic na mangyayari. Because they will parang iikot-ikot sila, maghahanap sila ng makakapitan na kagrupo o makakagrupo. They will look for people who can look for people na makikling nila, yung makakapitan nila, hoping na makumpleto sila at hindi lumubog. No po, parang umaasa sila sa hindi paglubog ng bangka doon sa laro, doon sa mga makakasama nila. Pero makikita po talaga, everyone panics, looking for someone to cling to, hoping not to be left out. Kasi po, baka nakagrupo na nila ang lahat, tapos ikaw na lang mag-isa, lulubog talaga yon at ma-out ka dun sa laro. Ganun po yung laro. Pero alam po ninyo, na-relate ko lang yan, sa totoong buhay, ganun din. Kapag talagang may mga bagyo ng buhay, hindi lang po yung literal na bagyo katulad nito. Even when we have problems and difficulties, yung mga storms of life, many people, makikita mo yung panic. And then many people will look for someone or something to cling to every time there is a storm because they feel na maybe their boat is sinking, I need someone or somebody or something na makikling sa that hindi ako lulubog. Parang ganoon po. Pero ang problema po sa marami, mali ang kanilang pananaw tungkol sa kakapitan kapag panahon ng storms at pagsubok. You always look for someone. Mga taong katulad natin, hoping na may makakasama, not to be left behind. Many people po, they cling to people, possessions, their plans. Minsan nasasandalan nila at kakapitan, at ang pagmumulan ng kanilang kumpiyansa ay ari-arian, kayamanan, pera, ay kahit paanong gawin, hindi ako lulubog because I have this. They are embracing those things. Sometimes naman, tao naman, ay etin na ako makuwaltang kaluguran, o kaya malapit ko kang ninumang politiko o nano. They are looking for people who are parang strong enough na makakapitan nila. Pero mga kapatid, nais ko lang pong ibalik tayo sa tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. Wala sa anumang bagay o sa kahit kanino mang tao ang ating pag-asa. If the boat is sinking, we don't need people, we don't need anything. As long as Jesus is with us, tanging ang iisipin mo lang, kasama ko ba si Jesus? Kasi po kahit iwanan ka at hindi ka piliin, o kaya po hindi makikampi sa iyo ang lahat ng tao, as long as Jesus is in your boat, you are secure. Andiyan pa sa biyendang, kailangan mo yung 5, kailangan mo yung 6, walang ganon. Si Kristo lang, hindi lulubog ang bangka, basta nandun si Kristo. At ito pong nakalimutan ng mga disipulo. Ano po? Maybe siguro po, they know that Jesus is there. Kasi ginising siya eh. Pero hindi po nakalimutan nila kung sino si Jesus. Yan ang problem eh. Nakalimutan po nila yung magagawa ng Panginoong Jesus. All of a sudden, nagkaroon sila ng parang amnesia. Kasi po, they have seen all the miracles that Jesus has done. Tapos bigla nakalimutan nila lahat yon. At na-focus sila doon po sa bagyo na kanila pong kinaharapan. Pero there are a lot of things that I want to share po. And mag-start tayo sa verse 35. Balik lang po tayo. There are many things na gusto kong i-highlight dito. Kasi po, ganito ako mag-aral ng salita ng Panginoon.
hindi ko iniiwan ng isang talata ng basta-basta. So I really look deep into the verse. Mapapansin po ninyo, in verse 35, nagsimula ito doon sa salitang sa araw na iyon. Doon nagsimula. Ah, maybe magandang tanong dahil sinimulan yan sa salitang sa araw na ito. Ano bang meron sa araw na iyon? Yan po ang magandang question kasi diniinan ng Bible yun eh. It is not just any ordinary day. Ano bang meron sa araw na yun? Kung babalikan po natin, we are reading Mark chapter 4. And we are reading in verse 35. Ibig sabihin po, napakaraming mga talata before the verse 35. So para malaman natin, ano bang klaseng araw yon? Bakit dinidiinan ng Panginoon yung araw na yon? Anong connection yan sa buong lahat ng nangyari na binasa natin? Anong connection ng araw na yon? Kasi po pag binasa natin ang Mark chapter 4, before verse 35, from verse 1 up to verse 34, mababasa po natin na halos buong araw nagturo at nangaral ang Panginoon. At subukan po ninyong tignan kung ano ang mga pinangaral niya dan. Pinangaral po ng Panginoon, halos umiikot sa pananampalataya natin sa Diyos. He talks about yung pong parable of the mustard seed, yung pong tayo bilang ilaw, we should supposed to be the light of this world, yung kailangan po nating ipakita kung ano talaga ang pagiging tunay na Kristiyano. He talks about yung faith, yung po yung pangangaral na nangyari. Ito po ang reason kung bakit may sinabi din sa binasa natin kanina na pinauwi nila yung mga tao. Kasi po, ang araw na yan ay araw ng talagang pangangaral ng Panginoon patungkol sa mga bagay na yon. No po. So, ibig sabihin po, hindi po ito isang basta ordinaryong araw. Ito po yung araw ng pagtuturo ng Panginoong Hesus tungkol sa pananampalataya. May mababasa po kayo dyan, ginamit po ng Panginoon sa pagtuturo ang isang binhi, mustard seed, tapos tungkol sa pagiging ilaw natin, sa paglago natin sa pananampalataya at sa paglago ng kaharian ng Diyos. No po. So, nagturo ang Panginoon. And this is the reason why, i-connect ako rin, doon sa biglang tawag ng mga disipulo sa Panginoong Hesus, ang tawag nila guro. Kasi nga po, talagang nagtuturo ang Panginoon. Pero on that specific day, nagturo talaga ang Panginoon ng mahaba. Hindi lang isang parable sunod-sunod siya. It's a series of teaching, no po. Pero makapansin natin, nagstay ang mga tao kasi hinintay nilang makauwi ang mga tao. Ibig sabihin, hindi umuwi ang mga tao ng ganun-ganun lang. Kung hindi natapos ang Panginoon, nandun pa rin sila. So makita po natin na nagturo ang Panginoon. And it is very dear to me. Hopefully po, I pray na ma-explain ko sa inyo ito. Makinig po mabuti. Medyo dear ito sa akin, malapit sa akin kasi po, ibang impact niya sa akin kasi po, ang trabaho ko po ay guru din. So, alam ko po gaano kapagod magturo. Ang Panginoon nagturo siya halos ng buong araw. Kaya nakaka-relate po ako sa kanyang ginawa. No po. Pero tingnan po ninyo, sabi diyan, sa araw na iyon, same day na nangaral ang Panginoon at nagturo, same day din, kinagabihan, and nangyari yung pangyayaring bagyo at halos dumubog ang bangka nila. Na-realize ko po na paano ko ba sabihin to? Para bagang ko sa talagang tutunay na guro, pagkatapos ng classroom discussion, bigla niyang niyaya ang mga estudyante niyang lumabas para sa tinatawag namin sa school na field study. Because field study is some application of what you have learned. Like for example po ako sa masteral degree. Tapos na po ako sa lahat ng mga classroom discussion. Actually po, isang bagay na lang ang kailangan namin kompletohin before graduation because all academics, tapos na ako, umupo, nakinig, at lahat, natapos ko na lahat. Isa na lang po ang hindi, yun na lang field study na tinatawag nila. Ang field study po kasi, kailangan namin lumabas at i-apply ang lahat ng mga bagay na narinig namin.
there is an application. In a normal classroom setting, after the discussion, parang sinabi ng Panginoon na, okay, get one whole sheet of paper, you will have a test. I think that's normal sa isang classroom setting. After a discussion, there is an assessment. Sigurado yon. It's either a sit work or a quiz. Pero susubukan talaga yung kung alam mong i-apply yung pinag-aralan mo. Habang binabasa ko ito, hindi po nagkataon na sa parehong araw na nangaral ang Panginoon, kinagabihan, doon nangyari ito. Because it's actually parang a test doon sa kanyang mga disipulo kung talagang natuto sila. Kasi po ang pangangaral ay patungkol sa pananampalataya. O sinubok ang pananampalataya nila pagkagabi. Kasi po ang pagkatuto ay hindi lang po basta sa pakikinig lang. Kailangan talaga pong maranasan yun. At doon po talaga malalaman kung nasa ang antas na tayo sa atin pong pananampalataya. Po, pagkatapos, ganun po kadalasan, pansinin po niyo sa buhay natin, ganyan kadalasan. Pagkatapos nating makinig ng sermon, pagkatapos nating mag-devotion, pagkatapos nating mag-Bible study, may mga pagsubok, sigurado yan, na akma doon sa tinuro sa atin ng Panginoon. At malalaman mo, madudugtong natin na kaya pala ganun ang mensahe ng Panginoon sa akin. Eto pala yung mangyayari. So, there is an application. God is looking for people na talagang maa-apply ang salita ng Panginoon sa ating pong buhay. Tandaan po natin, masaya ang Panginoon na nakikinig tayo sa kanyang salita. This is the will of God for us, na pagdili-diliin ng kanyang salita at pag-aralan ng kanyang mga salita, pero mas malulubos ang kagalakan ng ating Diyos kapag kayong napakinggan natin ay nakita niyang naisagawa natin sa ating pong mga buhay. Kasi po ang pananampalataya, hindi lang basta binibig ka sa labi na may pananampalataya ako, hindi ganon. Sinusubok ang pananampalataya. Para mapatunayan ang pananampalataya, dadaan talaga siya sa pagsubok. Ganon po kasi nare-refine ang faith natin. Ganon po mas nagniningning ang pananampalataya, mga kapatid, kapag dumadaan na sa bagyo. At pagkalampas nito sa bagyo, magniningning ang pananampalataya. Doon po lumalakas at nasusubok ang ating pananampalataya. No po? So pagkatapos po ng lesson, ay dumaan talaga sila. Sinubok talaga. Tandaan po natin that faith is not proven just by listening in the classroom setting. No po? It is proven in storms. No po? Ginagamit ng Panginoon yan at pinapahintulutan. Hindi po para wasakin tayo at sirain tayo, kundi po para patatagin ang ating pananampalataya at pananalig. Kung may pinagdadaanan po tayo ngayon, baka po nasa field study tayo, o nasa field test tayo, mga kapatid. Napakarami na nating mga sermon na napakinggan. Sapat na actually yung ating alam patungkol dito. Ang kulang na lang, may sa pamuhay at may apply ang lahat ng ating pinakinggan. Sigurado po, kapag ka po tayo dumadaan sa mga pagsubok, kung talagang tunay tayong nakinig at nagbasa at nag-aral ng salita ng Panginoon, ipapaalala ng Diyos sa atin ang mga bagay na kanyang sinabi na dapat nating gawin. Laging nauuna ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Bago pang unos, siguradong ang Panginoon ay mangungusap na sa atin. Ang problema lang, sarado ang puso at tenga ng marami sa pangungusap ng Panginoon. But laging una ang Diyos bago ang unos. No po? Makikita po natin yan, yung pong susunod, yun po ang punto ko. Sinabi ni Jesus, wala pa pong bagyo dyan, pero nagsalita ng Panginoon sa kanila. Laging una ang salita ng Panginoon. Minsan po, ewan ko kung nare-realize ninyo at ewan ko po kung makaka-relate kayo. But there are times, ako po, no, na may mangyayari sa akin sa buhay, may darating halimbawa na isang pagkakataon, may pagsubok ko, kung ano man, pero bigla ko marirealize na, minsan maisip ko na, kaya pala yung devotion ko last week, ganito siya. Kasi pala may darating na ganito. So hindi na masyado akong na-overwhelmed, kasi alam ko pong niready na ako ng Panginoon
At somehow, may pahapyaw na ang Diyos sa kung anong dapat kong gawin, patungkol doon sa mangyayari pala. Laging advance ang Panginoon po, ang kanyang mga salita. And that's the reason why I always say na huwag nating baliwalain ang pag-aaral natin at pagbabasa ng salita ng Panginoon because it prepares us for storms in life. Kasi po ang paghahanda sa bagyo, hindi po kapag ka nandun na, doon ka lang maghahanda. Ang paghahanda sa bagyo, wala pa man siya. Dapat nagsastart ka ng maghanda. Kasi alam naman natin ang pagsubok ay imposibleng hindi darating sa bawat isa sa atin. Katulad po yan ng bagyo na imposibleng walang dumaan. Darating at darating yan. No po? Pero kailangan tayong maghanda. Dahil alam po natin na tayo po ay sigurado naman, lahat ng tao, kahit pa Kristiyano o hindi, anumang edad, talagang dumarating ng constant ang mga problema. Pero kung tayo po ay babad sa salita ng Panginoon at maayos ang ating relasyon sa Kanya, wala tayong pangangambahan kasi po, we are ready and prepared. Ano po? Yun po, sabi ng Bible, sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, nagsalita na ang Panginoon. Mayroon ng salita ang Panginoon bago pa ang unos. Meron na. Bago pang bagyo, nagsalita na ang Panginoon sa kanila. Mayroon ng pangungusap ang Panginoon na, tara, tumawid tayo sa kabilang ibayan ng dagat. Meron ng word ng Panginoon. At masasabi po natin na hindi aksidente yung bagyo. Pinermit talaga ng Panginoon yun. May plano kasi ang Diyos doon. May nais siyang ituro sa mga alagad. Bahagi po yun ng plano ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, kung may salita siya bago ang unos, dapat magtiwala tayo sa Kanya. Hindi lang po basta malaman natin kung ano sinabi niya at magbasa lang tayo. Kailangan natin pagkatiwalaan kung ano ang sinabi niya. Mga kapatid, bago pa dumating ang problema, mayroon ng mga pangako ang Diyos na pwede natin panghawakan. Nauna na ang mga pangakong ito. Kaya pagdating ng kahit anumang unos, kailangan lang nating balikan kung ano ang sinabi niya at panghawakan kung ano ang mga pangako niya. May mga salita na ang Panginoon sa atin at pangako na dapat alalahanin sa panahon ng bagyo at pagsubok. Ano po? Tapos po, mayroong word dyan na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ano po sabi niya, tumawid tayo. Yun po. Huminto ulit ako dyan. Yung pong word na tumawid tayo, hindi yung word na tumawid, yung word na tayo. Alam po niyo yung ibig sabihin nun? May pangakong ang Diyos sa kanila na sasamahan sila. Yun ang kahulugan ng tayo eh. Hindi niya sinabing tumawid kayo. Pag sinabi kasi tumawid kayo, ila mo. Ito po nga man nun daling kayo ila mo. But ang sabi ng Panginoon tumawid tayo. Ibig sabihin, una pa lang, wala pang nangyayari, parang sinasabi na ng Panginoon, sasama ako sa inyo, kasama niyo ako. Nakalimutan nila yon. Sa pagbabasa po natin ng Biblia, minsan isang salita lang na ganyan, napakalaki ng kahulugan nun. Hindi mo man, tignan po ninyo, no? Hindi nila nabasa yung terminology ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesus, tumawid tayo. Yung word na tayo, it talks about a promise that God will be with them. Sasamahan sila ng Panginoon. At kung Kristiyano ka, malaking bagay yan sa atin. Yung alam nating sasamahan tayo ng Panginoon. Yung pong mayroon ng promise of His presence. That even if dumaan tayo sa bagyo, kasama daw natin siya. Yung word na tayo. Hindi nga luwa po, sabihin daw, wala naman tayo, Pero kaya katang Kristiyano, laging tayo ito. Magdili-dili. Sometimes po, akala lang natin mag-isa tayo. Pero ang totoo, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At yun ay pangako niya sa atin. Wala pang bagyo dito. Pinapangako na niya na sasamahan niya sila. At hindi lang basta salita yan, nabasa po natin, sumakay ang Panginoon sa bangka kung saan sila nandun ang Panginoon. Pinutunayan din niya yun sa gawa. Yung word na tayo po habang binabasa ko ulit dyan, pumawi ng takot sa aking puso yan Siyempre po, sabihin ko na po, no, hindi naman natin maiwasan na mangamba rin talaga
Kung ako lang po, medyo okay lang eh. Pero kapag padre de pamilya ka o kaya magulang ka, syempre of course, you are thinking about your children. Lalo pa po siguro kung may mga kamag-anak ka medyo malayo sa atin. Um, may mga worries tayo. Pero habang binabasa ko po ito, yung word na tayo lang, nung binasa natin, parang napahaw yung takot sa aking puso. Kasi yan ang nakakalimutan natin o baka hindi natin ah, medyo nare-realize yung bigat ng salitang sinabi ng Panginoon na tatawid tayo. Tumawid tayo. Yun po, the promise of the presence of Jesus. It guarantees us na we will not face the storm alone. Hindi tayo lalakad at hindi natin naharapin ang bagyong mag-isa. Mga kapatid, kapag dumadaan tayo sa unos ng buhay, alalahanin natin, hindi tayo nag-iisa. Nasa bangka ang Panginoon kasama natin. Kaya kailanman hindi po lulubog ang bangka kung nandoon ang Panginoon. Hindi niya ipinangakong walang bagyo. God did not promise na walang bagyong darating. Wala siyang sinabing ganun. In fact, wala namang exempted sa bagyo. Kahit ang Panginoon ay nandoon, kahit ang Panginoong Jesus, naranasan din niya yung bagyo. Pero, hindi po niya ipinangako na walang bagyo, pero ipinangako niyang kasama natin siya. And I think yun po ang mahalaga. No po? Ang sabi ng Panginoon, tumawid tayo. Pero kung tatanggalin natin yung word na tayo, tapos, yun, tumawid sa kabilang ibayo. Yun, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Isa pa pong bagay na parang ipinaunawa sa akin ng Panginoon tungkol dito. Bukod sa pangako na siya ay kasama nila, the promise of the presence of Jesus. Bukod sa pangakong yun, may pangako na siyang destination eh. Pansin po ninyo, parang sa pagsasalita ng Panginoon, sigurado makakatawid sila. Papunta sila sa kabilang ibayo. There is a promise, assurance of the destination. There is a declaration na tiyak yung destinasyon. Sa kabilang, makakarating sa kabilang ibayo. Parang ganun po. Ang ibig sabihin, kahit may bagyo, ang wakas ay sigurado. Sometimes kasi ang takot ay pinagmumulan ng takot, yung fear of uncertainty eh. Yung hindi ka sigurado kung makakalampas ka o hindi. Pero sila po sa pagsasalita ng Panginoong Jesus dyan, bukod po doon sa ipinangako niyang kasama nila siya, ay parang sinasabi niya na makakatawid tayo, tatawid tayo. It's an assurance. Hindi po sinabi ng Panginoon na, tara, subukan nating tumawid. Hindi naman sinabi niya, subukan nilang tumawid. O kaya, tignan natin kung makakatawid tayo. Hindi po niya sinabing ganon. Ang sinabi niya, tumawid tayo. Parang ano siya, direct siya, diretso siya. Alam na alam mo na wala pang bagyo ha, hindi pa po sila nasa dagat niyan. Mayroon ng assurance na makakarating sila sa kabila. Ewan ko po kung ang panalangin ko po nakuha natin mga kapatid. Kasi po nang binasa ko po ito, matagal ko nang binabasa pa ulit-ulit ito, pero I'm just sharing to you kung ano po yung mga sinabi ng Panginoon sa akin while reading again this passage na po. There is an assurance eh. Not just of His presence. Number one, yun ang mahalaga, presensya ng Panginoon. Pero there's also an assurance and a declaration na tiyak ang kanilang destinasyon. The future is secure. Ibig sabihin, ang mata ng Panginoon, alam na niya yung mangyayari, pero alam niyang makakarating sila doon sa dulo. No po. Kasi po, ito po ang problema sa atin, mga tao. Ang nakikita lang kasi natin yung ngayon. Tama naman po, wala naman talagang nakakita ng hinaharap. Walang may alam kung anong mangyayari sa hinaharap, maliban na lamang kung i-reveal ng Panginoon sa atin. Like for example, prophecy and all. Na po. Pero okay lang sa akin kahit di ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang importante po, ito po kasi ang ang kahalagahan na kahit hindi natin alam yung future, pero kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon na may hawak ng future na yon. Ako po, walang problema sa akin, di ko alam ang hinaharap. Basta alam kong hawak ng Panginoon yon. And
ang pinag-usapan na lang po natin dito ay pagtitiwala sa Diyos na may hawak sa hinaharap. There are many people na dahil sa sobrang takot sa hinaharap at mga susunod na mangyari, lumalapit sila sa mga manghuhula at kung ano-ano pa. Ano po. Just to secure their future, etc. Pero alam po ninyo mga kapatid, ba't ka maghanap ng mga tao o sino man na, na manghuhula ng hinaharap? Ba't di ka nalang dumiretso sa Diyos na may hawak ng bukas? And we are secure sa Panginoon. No po? Hopefully po nakuha ninyo, pero sa akin malaking bagay yun. Paparating po ang bagyo, yung malakas na bagyo. Pero alam na ng Panginoon yung mangyayari after this. Ako hindi ko alam, pero mas pipiliin kong pagkatiwalaan ng Diyos dito, no po, sa sitwasyon natin. May malinaw ng layunin ng Panginoon sa kanila. Tumawid sa kabilang ibayo. That's the plan. At walang makakapigil sa planong yun at sa hangarin yun ng Panginoon. There is a declaration of their destination. Ang wakas ay sigurado na. Yung dulo ng kwento, secure na sa Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mananatili sa takot at pangamba. Kung sinabi ni Lord na tatawid tayo, makakatawid tayo. Kailangan natin pagkatiwalaan yun. Pag ang Diyos ang sumabing tatawid tayo, wala dapat pagdududa, alam nating makakatawid tayo. Dahil ang Diyos ang nagsabi noon. Hindi niya kailanman sasabihin lulubog ka o kaya mga negative things. The Lord is assuring us that He will not, number one po, He will never leave us nor forsake us. And then we know that He has a good plan for us. Yung future natin is secure in Him. Kaya pagkatiwalaan po natin ang Kanyang pangako sa atin at Kanyang mga salita. Mga additional thoughts po, mga kapatid, diinan ko lang po, itatawid tayo ng Panginoon. Whether we are talking about this literal storm na paparating or the storms na ng ating buhay, mga pagsubok at and all, itatawid tayo ng Panginoon. Matatapos ito and sa dulo we will be victorious because victory is in the hands of the Lord na po. But there are some additional thoughts po. You can write it pero hindi nakasama to, but I want to share it with you. Sinulat ko po kasi habang binabasa ko ito. Sometimes many people want breakthrough. Hindi po ba maraming mga tao, they are praying for breakthrough. Yan, usong-uso yung word na breakthrough. Pag breakthrough po, hype ang mga Christians eh. Kasi we all want breakthrough. Ano? Makapag-breakthrough sa mga problema, pagsubok, sa sitwasyon ng ating buhay, makapag-breakthrough tayo para makabante tayo. Breaking through ang tawag po doon. But many people, they are praying for breakthrough, they want breakthrough, but we don't want the breaking part of breaking through. Naku, po ninyo. Gusto lang natin makalampas, pero ayaw naman natin. Gusto mo breakthrough, pero alam po ninyo, sometimes, yung breaking part is a part of the process of breaking through. Nakuha po? Ayaw natin yung breaking. Gusto lang natin yung dulo na breakthrough. Naisip ko lang po yun, no? Parang, many people wants to be like David because David is a king. Parang there are many people who wants to be on top, wants to be a king. Pero they don't want to face Goliath and then they don't want to fight Goliath. Ano po yun? Si David po naging hari because natalo niya si Goliath. Ang gusto ng iba, shortcut. Talon tayo kaagad. Alam po ninyo, ang Panginoong Jesus, may pangako na siyang kabilang ibayo eh. That's breaking through. Kaso, hindi naman alam pala ng mga alagad na doon pala sa process, bago doon sa kabilang ibayo, ay may malakas walang bagyo doon. Kaya madalasan, ayaw natin yun dito, may shakening part. Gusto natin doon kaagad. Pero alam po ninyo mga kapatid, paglampas kasi natin sa kabilang ibayo, baka akala po ninyo wala na mga pagsubok doon. Kasi pag naka-breakthrough ka, tataas din yung level ng mga laban eh. So kung pong lalampasan ng Panginoon ang process, tapos agad kang pupunta doon, lalamunin ka lang ng mga problema po doon sa kabila pa.
Isipin po ninyo, si David po kaya ganun katatag bilang hari kasi pinadaan siya ng Panginoon sa proseso. Kaya kahit ano pa pong laban na labanan po niya doon, ganun siya katatag. Kasi po, ito yung process, si Goliath pa lang, pinrepare na siya ng Panginoon. Alam po ninyo si Goliath sa panahon ni David, hindi po pinahintulutan ng Panginoon na makaharap niya si Goliath para po wasakin lang si David o masaktan lang si David. Ginamit ng Panginoon yung problemang yun, na napakalaking problema, higante nga eh, para po maging stepping stone ni David to prepare him for for something greater. No po. Naisip ko lang po yun, you want to skip the process. Many people wants to skip the process. Madalas po, breakthrough, yan ang panalangin natin. Pero ayaw naman natin ng breaking. Gusto natin katulad nga ni David, pero ayaw naman nating harapin si Goliath. Gusto nating makalampas sa kabilang ibayo, pero ayaw naman natin dumaan doon sa storm at nagrereklamo tayo pagka nagkakaroon ng storms of life. Mga kapatid, minsan, bago ang breakthrough, kailangan munang maranasan yung breaking. Doon po tayo hinuhubog ng Panginoon. Doon pinatatatag ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ang bagyo ay hindi po para sirain talaga tayo, kundi para patatagin ang ating pananampalataya. No po? And then if you will be reading verse 36 and 37, and then ganito po nakasulat, kaya nga nang mapauwi na nilang napakaraming tao, sumakay sa bangka si Jesus, kasamang kanyang mga alagad, ngunit may kasabay silang ibang malilit na bangka. Verse 37, at dumating ang malakas na bagyo, sinalpok ng alon ang bangka at anupat halos mapuno ito ng tubig. And then in verse 38, si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala po ba sa inyo na tayo ay mapahamak? In-underline ko po yung si Jesus ay natutulog. Mga kapatid, na-misinterpret nilang Panginoong Jesus. And hopefully, sa ating pong pagbabasa ngayon ng salita ng Panginoon, na hindi natin ma-misinterpret na ang pagsabi ng Biblia na natutulog ang Panginoon ay nangangahulog ang wala siyang pakialam. Kasi yan ang interpretasyon ng mga alagad niya. Natutulog lang ang Panginoon. Wala po ba kayong pakialam sa amin? Mapapahamak na tayo? Wala ba sa inyo kung tayo ay mapahamak na? That's what they are asking eh. Nakuha po ninyo? They have misinterpreted yung silence ng Panginoon na misinterpret nila. Ininterpret nila na walang pakialam ang Diyos. Tahimik lang siya. Sa kabila ng pagsubok natin, tignan mo ang Panginoon, tahimik lang. Walang ginagawa ang Panginoon. Ganun po ang mentalidad nila dati. And I think po ganyan din po ang maraming tao sa panahon natin. Pagkatahimik ang Panginoon, dumadaan sila sa mga pagsubok, kina-question nila yung mabuting puso ng Panginoon. At sinasabi nilang, wala po ba kayong pakialam sa akin? Mahal mo ba ako talaga, Panginoon? Bakit ito nangyayari sa akin? Ito ba yung sinasabi mong mahal mo ako at may mabuti kang plano sa akin? They are questioning now ang Panginoon po. Diyan po sa talatang yan. And I can say na misinterpretation yan. Hindi nila naunawaan kung ano po ang tunay na nangyayari. Ang nakita lang po nila, yung pong si Jesus ay natutulog daw. No po. Akala ng mga alagad, walang pakialam ang Panginoon. Pero listen po, di po ba, ang tawag nila guro? And I think that seals everything. Maintindihan po ninyo ito mga kapatid. Tawag pala nila sa Panginoon guro. Dapat po alam nila kung anong ginagawa ng guro kapag nasa test ang estudyante. Ano po bang ginagawa ng mga guro kapag nagte-test tayo? Di po ba tahimik lang yan? At nakikinig? And I think that's the duty of the teacher. Minsan po ako, kapag nagpapa-exam ako, nakikita ko nahihirapan sila. There's a part of me na gusto kong i-explain ulit, pero pinipigilan ko yung sarili ko. Hindi ko pwedeng pakialaman. Maglakad ko po, ikot ko po, maligay-white ang estudyante. But they are in a test eh. Nasa pagsusulit sila. Hindi po ako po pwede na, ulitan mo yan, mali yan. Hindi ko po pwedeng gawin yon because they are in a test. Na-assess sila. At alam po ninyo, ang teacher, I think nabagit ko na sa inyo ito dati, ng mga teachers po, talagang tahimik yan kapag po may pagsusulit. At nasa test sila.
Hindi po dahil po sa walang pakialam ang teacher, kundi dahil ako po, hindi po dahil sa wala akong awa. Kaya hindi ko sila tinutulungan on that part. Pero alam po ninyo, sa aking puso at sa aking isipan, nagtitiwala ako sa kakayahan ng estudyante kung malalampasan niya yon. It talks about the trust of the teacher sa estudyante at sa capacity and ability of the student. Pipigilin ko talaga ang sarili ko kasi kapag ginawa ko yon, parang ako gumawa. At parang yung process ay mapuputol kasi po kailangan nilang daanan yung test na yun eh. Maraming mga estudyante nagsasabi sa akin, hindi po ba pwedeng wala ng test, sir? Pasado na lang kami lahat. Oh, sige, pag pasado na kayong lahat, magtatrabaho kayo sa hinaharap. Paano kayo magtatrabaho? Anong natutunan ninyo? Hindi po ba, ano yun? Hindi po ba na-spoil yung purpose of going to school? Kasi po, para selyuhan at plantsahin ang aral, kailangan talaga ng testing para maging matatak sa estudyante yun. And hindi po dahil wala akong awa kung ano man, pero dahil po malaki ang tiwala ko sa mga estudyante ko at alam ko ang kanilang kakayahan. Pero deep inside, I'm praying na, Lord, di na niya pong wisdom ini. Tiro ko na yaman yan. Dimdam na yan, balo na. And I trust doon po sa ginawang preparation ng estudyante ko. Kasi po, I announced kapag nagpapa-exam ako, may tiwala ako sa kanila. Alam po ninyo mga kapatid, minsan, akala lang natin tahimik ang Panginoon. At ine-equate natin yan sa wala yata ang Diyos, hindi yata ako mahal ng Panginoon, o kaya hindi yata nagkikare ang Panginoon. Ang panalangin ko po, huwag nating mapagkamalian na ang pagiging tahimik ng Diyos paminsan-minsan ay nangangahulog ang absent ang Panginoon. But the Lord is there with us. Katulad po nito, hindi po nila nakita yon. Tahimik po ang Panginoon doon, pero hindi ibig sabihin wala siya at wala siyang pakialam. Habang pong sinusubok ang ating pananampalataya, talagang minsan tahimik si Lord. May mga ganong klaseng pagkakataon. Hindi po dahil wala siyang pakialam, pero dahil po gusto niyang ipasa natin yung test. Nagtitiwala ang Panginoon sa atin. Maragulya po, trust the Lord kaya ka. Kaya po, hopefully po, panalangin ko, huwag natin sayangin yun. Kapag po tila tahimik ang Diyos sa ating mga panalangin, sa kabila ng mga pagsubok, mga kapatid, huwag tayong sumuko. Hindi po ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Hindi ibig sabihin hindi natin siya kasama. Ang kanyang katahimikan ay hindi po walang pakialam. Ito po ay pagtitiwala na kaya natin. Kaya mo, kaya ko, dahil nandyan siya. May sinabi pa po dyan ng mga alagad. Next. Guro, bali wala po ba sa inyo na tayo'y mapahamak? Yun po ang kanilang question. They have a question. Pero ang kino-question po nila, pansinin po ninyo, malalim ito eh. Hindi po yung kapangyarihan ng Panginoon kasi they have seen all the miracles. Alam nila kung ano magagawa ng Panginoon. Alam po ninyo what they are questioning? They are questioning the heart of God, not the power of God. Kasi po, bali, wala ba sa inyo? Yung question nila eh. Para bang we can convert it as, wala po ba kayong pakialam? It means, hindi nila kina-question yung power of the Lord. Yung kakayahan ng Diyos. Ang kino-question nila, wala ba kayong gagawin, Panginoon? Maybe they know that God can do everything, but they are questioning God's compassion. They are questioning God's plan. They are questioning God's goodness. Yun ang kina-question nila. They are questioning the character of God. Mga kapatid, kapag nagdududa tayo, hindi lang kapangyarihan ng Diyos ang pinagdududahan natin. Yung kanyang puso, yung kanyang kabutihan, yun talagang pinagdududahan ng tao. Sometimes po, alam natin na may kaya ng Diyos na gawin ng isang bagay. Pero kadalasan ang duda ay, gagawin kaya talaga ng Panginoon para sa akin yun? Yun ang question. Kailangan po managumpay tayo sa pagdududang yun. They are questioning yung goodness ng Panginoon. Hindi po yung kapangyarihan. Kino-question nila ang puso ng Diyos. Minsan po, ganun din tayo.
Hindi natin tinatanong kung kaya ba niya, kasi alam natin kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay. Pero yung tinatanong natin ay yung compassion niya, yung kino-question ng marami. Mga kapatid, wag po sana nating pagdudahan ang puso ng Panginoon. Wag sana nating pagdudahan ang kanyang kabutihan sa atin. Kahit baga po dumadaan tayo sa mga pagsubok, pero piliin pa rin nating panaligan at paniwalaan ang Diyos ay mabuti at paniwalaan na may puso siyang mabuti para sa atin. Huwag nating pagdudahan ng kanyang pag-iibig sa atin dahil lang sa isang bagyo na daraan. Lagi po tayong bumalik sa mensahe ng krus para sa atin. Kung nagdududa tayo dahil sa iyong pagsubok ngayon, at pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kabutihan, bumalik tayo doon po sa mensahe ng krus para sa atin. Mga kapatid, kung hindi niya talaga tayo mahal, hindi siya namatay sa krus para sa atin. Hindi siya bumaba dito sa mundo para tubusin tayo from our sins. I think, ano po, kailangan pa bang patunayan ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig? Hindi pa po ba tayo fully convinced na mahal tayo ng Diyos at mabuti ang Diyos? Na kada may pagsubok, pagdududahan ba natin siya? Hindi pa ba tayo sigurado sa Kanya? Alam po ninyo, ang aking mga magulang, sa aking mga magulang, hindi po, nung bata kami, ni minsan hindi ko maalala sa aking isipan at na may mabuti silang hangarin sa akin, ni minsan hindi ko pinagdudahan yun. Ni minsan hindi ko pinagdudahan at inisip nung bata ako na magluluto kaya si nanay. Hindi ko po inisip yon. Alam kong magluluto siya para sa amin. At gagawin nilang lahat para doon. Hindi ko pinoproblema yon. Hindi ko iniisip na si tatay kaya gagawin kaya niya yung obligasyon niya at magpo-provide kaya siya, magtatrabaho kaya si tatay. Hindi ko iniisip yon. I never question yung pong love nila sa amin at paggawa ng kanilang responsibility sa amin. Ang Diyos po, alam niyang gagawin niya. Kailangan lang talaga nating pagkatiwalaan siya. Ano pong mararamdaman ninyo bilang magulang na pupunta sa inyo ang anak ninyo? Magluto ka? Siguro po sabihin mo, kukutang mo yan. Kasi medyo kakarog ko po, tayo ka magluto eh. Alam po ninyo, napakasakit noon kasi wala tiwalang anak eh. Okay, lagi nang kukutang kaluguran mo ko, ma. Ako po, hindi ko na, never ko inisip na tinanong ko yun eh. Pero alam kong mahal nila ako. I never question that because I think that's given. Pero kadalasan yan ang problema sa maraming tao. Gumawa ng mabuti ang Panginoon, napakarami na niyang ginawa sa ating buhay. Yung totoo po, dapat napatunayan ng ilang beses. Ano po mga kapatid? Kada dating ng pagsubok, pagdududahan natin ulit, gano'n. Makakalimutan natin kung sino siya. Yan po ang naging problema ng mga alagad. Kaya hanggang ngayon, ganyan din po ang problema ng marami. Pero panalangin ko po, maalala natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At hindi natin questionin ang Panginoon dahil sa iilang mga pagsubok lang na dumaan. Tapos, kino-question ka agad natin ang kanyang puso para sa atin. Mahal po niya tayo. Kung hindi po kayo kumbinsido, ako po kumbinsido ako buong buo sa pag-ibig ng Panginoon at wala pong makakapag alis ng aking paniniwala dyan sa salita pong yan. No po? Tayo po magpatuloy, malapit na pong matapos. In verse 39 po, ang sabi ng Biblia, pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, pumayapa ka, tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Yun po ang sabi ng Bible. So, nung ginising po ng mga alagad ng Panginoong Jesus, kahit pa baga ganun ang dating ng kanilang pananalita na wala po ba kayong pakialam na kung tayo man ay mapahamak dito, kasi po kung normal na tao lang ang Panginoon, segutan mo lang, may alimpungatang ka niya. Matutod ka. Hanggang ginising na ka. Ala akong pakialam. They are trying to question. Pero alam po ninyo, walang sinabi ang Panginoon. Silent lang siya. Bagkus tumayo ang Panginoon, hinarap po niya ang bagyo. Hinarap niya yung hangin, pati yung alon. At ang sabi ng Bible, sinaway ang hangin.
He rebuked the wind. Sabi niya, pumanatag ka, pumayapa ka sa alon. Sinabi niya yon, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapahingahan. Tatalon lang po ako, skip po muna yung verse 40. Verse 41 muna, babalikan ko yung verse 40 later. Verse 41 po, nagkaroon nga sila ng takot. Matapos na po ito ng ginawa ng Panginoon. Nagkaroon sila ng takot, hindi na po takot dun sa bagyo kasi wala ng bagyo. Pero fear na ito, natakot sila at kasi nakita po nilang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. So sabi, nagkaroon sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa. In short, bulong-bulungan. Nagbulong-bulungan sila. Ang sabi nila, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Kita po ninyo, kasama nila ang Panginoon araw-araw. Kapos ang tanong, sino nga ba ito? Just try to imagine. Di kilala Jesus? Ne po. Kitang panahon na yan, sino ito? They are asking that. Tapos mayroon silang, ano po ba tawag doon? Meron silang comment na, maging ang hangin at saka alon, sumusunod sa kanya. Mga kapatid, binabasa ko po ito. How I wish na kahit tayong mga tao ay marunong din sanang sumunod. Magaling pa po at mabuti pang sumunod ang hangin eh. At saka po alon eh. Buti pang alon at saka hangin sumusunod sa Diyos. Tayong tao na ginawa niya ayon sa kanyang wangis, ang titigas ng ulo. Ayaw natin sumunod. Mas mabilis pang sumunod ang hangin, ang alon. Those are also, alam po ninyo bakit? Kasi po, bakit hindi ba susunod ang hangin? Ang tinig na lumikha sa kanya ay parehong tinig na nag-uutos sa kanyang huminto. Even the wind and the waves recognize the voice of their Creator. Alam nila, yung tinig na nagsasabing huminto ka, pumayapa ka, yun din yung parehong tinig na dahilan ng kanilang existence eh. Bakit sila nandun? Because of the words of God. Remember in Genesis, nilikha ng Panginoon halos lahat ng bagay bukod sa tao, ano po? Sa kanyang salita lamang. The voice that tells the voice na nagsalita na let there be light and there was light, that's the same voice na nagsasabing pumayapa ka, pumanatag ka. Buti pa po yung alon, buti pa yung hangin, they know and recognize the voice of their Creator. How I pray na tayo pong mga tao, we are special eh. Created according to the image and likeness of God. Nasabi ng Bible, if you are my sheep, you know my voice. Sabi ng salita ng Panginoon, na tayo dapat na mas nakakaalam ng tinig ng Panginoon. Kadalasan po tao pang matigas ang ulo at ayaw sumunod. Buti pang lahat ng bagay sumusunod sa Diyos. Ano po? Ano lang po yun? Medyo sinare ko lang sa inyo yung realization ko about it. Kasi po nang nabasa ko yan, buti pa yung hangin, buti pa yung alon. Metong mong salita, tutukila. Kasanting sana nung bawat metong kaya katamo, makanyan tamo. Nasabiyana nakatamo mong minsan, Lord, tutukita mo. Ingaos po kanita, masunuring anak. At din pong pengari yan, yung kaya katamong, yan ang gusto nating pangarap natin eh. Na dating kaya yung panahon na yun, na isang beses mo lang sabihin sa anak, susunod siya. How we wish na. I think that's our prayer. No po. Pero ang alon at saka hangin, walang isang beses lang, hinto ka agad. Napakabilis sumunod. Panalangin ko, maging ganyan din tayo. Hindi lang po sinasabi ko ito sa inyo, kasi po sinasabi ko rin ito sa akin sarili, na maging ganyan din tayo. Isang beses lang, pero susunod. Ano po? Yun yung nakita ko po dyan. The authority of Jesus. Kaya nga po, napakalakas ng bagyo, pero may authority ang Panginoon sa lahat ng yan. And then, last po, verse 41. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo lubhang natatakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? After all the teachings na narinig nila, sermon on that same day. Kasi sermon pa lang eh. Pero nangyari yung lahat ng yon. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, bakit kayo natakot? Bakit kayo lubhang
natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Kaya tuloy po naisip ko rin. Same question. Bakit mo naghaharian ng takot ang marami? Bakit nangangambang marami? May tatlong bagay po na maaaring dahilan. Pero I think there are many reasons why, bakit posibleng dahilan ng takot at pangamba ng marami. Unang-una, baka nakakalimutan natin kung sino ang Panginoong Jesus. Kasi yun ang reason bakit natakot sila. Pangalawa, baka nakakalimutan natin yung mga pangako ng Panginoong sinabi niya sa atin. Maybe that's also the reason. And number 3, baka mas nakatingin tayo sa bagyo kaysa sa Kanya. Yun yung tatlong reason na pwede natin pagbulay-bulayan. Kapag ka po, mga kapatid, pinaghaharian tayo ng takot, ang panalangin ko, maalala ninyo yung tatlong tanong na yun, tanungin mo sa iyo sarili. Ba't tatakot ka? Baka kakalingon mo nung nini Kristo. Isipan mo pa mo po ulit nung nini Diyos na paglingkuran. And then, subukan mong alalahanin, baka nakakalimutan mong may mga pangako siyang pwede mong panghawakan. Alalahanin natin ang kanyang mga pangako. Pangatlo, tanungin mo sa sarili mo, baka mas nakatingin ka sa problema kaysa sa nakapako ang tingin kay Jesus. The Bible tells us that we should fix our eyes on Jesus. Ituon lamang ang iyong paningin sa Panginoong Jesus. Siyang pinagmulan ng iyong pananalig at magtatapos nito o magpapaging ganap nito. Fix your eyes upon Jesus, the author and finisher of your faith. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang panalangin ko po, mapawi yung takot sa ating buong puso. Palitan natin ng pananalig sa ating Panginoon. Instead of worrying at pagbulay-bulayan kung anong pwedeng mangyari, hindi naman natin alam at hindi rin natin makokontrol ang pwedeng mangyari. Instead of doing that, manalangin po tayo. At pagkatiwalaan ng Diyos, huwag natin kakalimutang mabuti ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Napakarami niyang pangako sa atin na pwede nating panghawakan. Baka po kasi nakakalimutan natin ito, kaya eto siguro ang paalala ng Panginoon sa atin ngayon pong umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayon pong umaga. Salamat sa iyong mga salita, nagpapalakas ng aming pong kalooban. Salamat po sa katotohanan, hindi namin kailangan matakot dahil po may pangako ka na sasamahan mo kami. You are our Emmanuel, God with us. May pangako ka, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kadalasan nakakalimutan namin ang mga bagay na ito, kaya pinaghaharian kami ng takot. Salamat sa pagpapaalala ninyo sa amin kung gaano ka kabuti, Panginoon. Hindi lang yung kalakihan ng iyong magagawa ang ipinaalala ninyo sa amin ngayong umaga. Ipinapaalala din po ninyo sa amin na may mabuti kang puso at mabuting hangarin para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po na ikaw po at ang iyong tinig ay mas mataas kaysa sa kahit anong bagay. We remember kung ano sinabi ng iyong mga alagad noon. Even the wind and the waves obey you, Lord. Kahit ang hangin, kahit ang alon, kahit ang bagyo, anumang bagay dito sa mundo, isang salita mo lang susunod. Ganon ka, Panginoon. That's how big you are. That's how sovereign you are. Kaya po, dalangin namin. Maunawaan namin tunay ito. Alam po namin na may bagyo po ngayon, Panginoon. Marami po natatakot patungkol dito. Pero kami, Panginoon, pinipili naming tignan ka at pagkatiwalaan ka. Alam namin, hawak mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Hawak mo kami sa inyong mga palad. Kaya sa kabila po ng mga tinig ng marami na nagsasabing, paano na kaya kami? Ano kaya ang mangyayari sa pagdaan ng bagyong ito? Yan ang mga tinig na aming naririnig. Pero ngayon, maraming salamat po. Dahil po, ang tinig mo ay mas malakas ngayon na naririnig namin. Ang tinig mo na nagsasabing magtiwala kayo sa akin. Tinig mo na nagsasabing hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat. Dalangin po namin ng pangako mong kapayapaan ay dumapo sa aming puso at sa aming isipan. Na sa kabila po, Panginoon, ng bagyo, kahit pa ng mga bagyo sa buhay namin,
Inananatili ang kapayapaan ninyo sa aming puso. At hindi natitinag ang aming pananalig at pagtitiwalang hindi mo kami pababayaan. Itatawid mo kami sa lahat ng ito. Wala pa man, alam na namin that we are secure. Hawak mo kami, Panginoon, at yun ay sapat na malaman po namin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na we can also remember what you have done on the cross sa aming sa mga pagkakataong pinagdududahan ang iyong pag-iibig. Lagi namin binabalikan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Because this is the greatest expression of your love for us. Linisin mo ang aming puso at ang aming isipan nang sa gayon sa pag-aalala namin sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin ay maging kapahayagan ito ng aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Ikaw pong siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po'y manatili lamang sa diwa ng pananalangin at pagsamba habang hinihintay po natin ang mga communion elements natin. Let's pray. Let's talk to the Lord. Thank you, Jesus.